Magandang araw! Ang ating kwento ay mula sa Daniel chapter 1 verses 8 hanggang 21. Ang pagkain ni Daniel at mga kaibigan. Imaginein mo na super hungry ka tapos na-invite ka sa isang handaan. Umupo ka sa harap ng table at nakita mo may wine. May mga food na alam mo na di mo pwedeng kainin. Anong gagawin mo? Naalala niyo pa ba si Daniel at ang kanyang 3 friends? Ganyan ang nangyari sa kanila. Tingnan natin ano ang gagawin nila. Ang mga tauhan ni King Nebuchadnezzar ay lumusob at nakapasok sa Juda. Ang mga piling kabataan na kabilang sa angkan ng mga hari at mga maharlika ay isinama nila sa Babylon. Si Daniel, Hananiah, Azariah at Mishael ay kasama dito. Ang kaharian ni Nebuchadnezzar ay napakalaki. Alam ng hari na ang kanilang mga bihag ay maraming kakayahan. Kaya, nagdesisyon siya na sanayin sila para magamit sa kanyang palasyo. Maaari silang makatulong mamahala sa ibang parte ng kanyang malawak na kaharian. Pero bago yon, kailangan nilang matuto ng Babylonian ways. Kailangan nilang matutuhan ng salita. Dapat din nilang matutuhan ng mga bagay-bagay sa Babylon. Alam ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan na sila ay maglilingkod sa hari. Pero nag-decide sila na si God pa rin ang first sa buhay nila. Si God pa rin ang una nilang paglilingkuran kahit na anong mangyari. Ang daming bago at interesting things na makikita sa Babylon. Maraming magagandang templo sa paligid para i-worship ang mga idols. Ang mga magkakaibigan ay nakakita ng mga parks na maraming puno at hanging flower plants. Totoong maganda ang mga cities sa Babylon. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, lahat ay excited sa una nilang meal sa Babylon. Kakain sila ng best food. Parehong food ito na sinuserve sa table ng hari. Malaman na roasted meats, sweet wine. Ang pinakamatatamis na dessert sa buong lupain ay nandun din para sa kanila. Lahat ng mga Hebrews ay tuwang-tuwa sa nakahandang food. Puwera lang kina Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Hindi nila makakain ang mga ito. Alam kasi nila na ang pagkain ito ay hindi mabuti sa kanila. Alam din nila na ang ibang pagkain at wine ay ipinang-offer sa mga idols. Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay determinadong mag-serve kay God kahit paano ang mangyari. Kaya, ipinakiusap ni Daniel sa officer in charge sa kanila na si Aspenas na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Humiling siya ng simpleng pagkain at tubig lang para sa inumin. Pero kahit nirerespeto si Daniel ni Aspenas, hindi siya pumayag. Natatakot siya na baka maparusahan siya. Si King Nebuchadnezzar kasi mismo ang nagpahanda ng pagkain. Baka pag hindi kinain ni Daniel ang mga iyon, baka maging mas mahina sila kaysa sa mga kasama nila. At pag nangyari yon, baka ipapatay pa siya ng hari. Pero hindi sumuko si Daniel. Lumapit si Daniel sa bantay na si Melzar na pinagkatiwalaan ni Aspenas na mga laga sa kanya at sa 3 niyang kaibigan. Nakiusap si Daniel kay Melzar. Subukin niyo kami. Sa loob ng 10 araw, gulay lang at tubig ang ibigay niyo sa amin. Kung hindi kami kasing lakas ng iba naming kasama, gawin ninyo sa amin ang nararapat. Pumayag naman si Melzar. Pagkatapos ng 10 araw, ang 4 na magkakaibigan ay mas malakas at mas alerto kesa sa iba. Sa tulong ni God, nakapasa sila sa pagsubok. Sa 3 taon ng training nila, simple at masustansyang pagkain at tubig lang ang ibinibigay sa kanila. Natutuwa si God kina Daniel at sa kanyang mga kaibigan. Sabi sa Bible, tinulungan sila ni God sa kanilang mga trainings. Binigyan niya sila ng karunungan at pangunawa. At binigyan niya pa ng kakayahan si Daniel na maka-interpret ng dreams. Daniel served God first. He obeyed God's rules about eating and drinking. Kaya, binigyan siya ng reward ni God. Ang paglilingkod ni Daniel sa hari ang magiging daan para makilala ng hari ang tunay na Diyos. When we put God first, pwede niya tayong gamitin upang ipakita sa iba ang mga dakilang bagay na kaya niyang gawin. Hi kids! Kamusta kayo?
Ako ulit to, si Teacher Jane, ang makakasama niyo today para magturo ng bagong memory verse. Ready na ba kayo? Ang memory verse natin ay manggagaling sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ang sabi dito, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Ganito naman ang actions nun. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. O, diba madali lang? Sabay-sabay na tayo, 1 Corinthians chapter 10 verse 31. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Hi kids! Ako na naman to ulit si Teacher Janine. So today, yung song natin is about healthy body. So itong song natin ay, ang title ay My Whole Self. So ganito lang siya. Yung first verse ganito. You gave me ears. Yan. You, turo sa taas. You gave me ears. Turo dito. You gave me ears. 1, 2. May 1, 2 yun. You gave me ears. 1, 2. So I can listen. Yan. Listen. Yung isang kamay nasa tenga. Tapos ganyan. Listen. Tapos, you gave me eyes. Turo naman sa mata. You gave me eyes. So I can see. May 1, 2 yun You gave me eyes. 1, 2. So I can see. Yan. Lalagay sa, yung kamay lalagay sa dito sa noo. Tapos para may hinahanap. So I can see. Tapos, you gave me arms. Arms. Yan, dalawa. You gave me arms. So I can praise you. Parang yan, praise. Yan. So I can praise you. Tapos, you gave me heart. Heart. Yung dalawang kamay lalagay sa dibdib. You gave me heart so I can love. Tapos, yung dalawang kamay, i-form siya ng heart. So, I can love. Yan. Tapos, yung chorus, every word I speak, ganito lang. Every word I speak, sa bibig. Every word I speak. Tapos, every thought I think. Yan. Yung dalawang kamay dito sa ulo. Every thought I think. Everything I do. Yan. Do. Tapos, my whole self, sa baba. Yan, baba ka, yuko. My whole self belongs, yan, to you. Talon, yan. My whole self belongs to you. Yan yung chorus. Tapos yung second verse, ganito. You gave me hands, yan. You gave me hands, yan. You gave me hands so I can help others. Yan, sa kamay. Ay, sa harap. Tapos, you gave me feet. 1, 2, turo sa baba. Tapos, 1, 2, step, ano lang. Parang march lang isang beses. 1, 2, tapos forward. So, I can follow you. Yan. Tapos, kamay, taas. Tapos, you gave me legs. Yan. Yuyuko, yung isang kamay. 1, 2, to jump for Jesus. Yan, jump. Tapos, you gave me heart. Heart ulit. So, I can love. Tapos, balik ulit sa chorus na, every word I speak, every thought I think, everything I do, my whole self belongs to you. Yun yung chorus nun. Okay? Madali lang, diba? Sabayan niyo ako. You made my ears so I can listen. You made my eyes so I can see. You made my arms so I can praise you. You made my heart
Ang mga kailangan sa paggawa ng ating craft ay ang red at brown art paper, isang bond paper, glue, gunting. Mga bata, tandaan, mag-ingat sa paggamit ng gunting at humingi ng tulong sa mga nakakatanda kung gagamit nito. At colored pens. Para sa ating unang step, ay hatiin natin ang ating brown colored paper. Kalahati lang ng colored paper yung kailangan natin. Pagkatapos, ay i-fold lang natin yung kalahati. Gaya nito. At gagawa tayo ng oval shape. O gagawa tayo ng fried chicken, yung leg part. So, i-open natin. So, medyo bilog siya. Mag-adjust natin ng konti. Yan, ganyan. After nito, kunin natin ang ating bond paper. Pagkatapos, ay ididikit natin siya kagaya nito. Kapag nadikit natin sa bond paper, yung shape na ginuwit natin, gupit natin, gagawa naman tayo ng bone. So, guhitan lang natin to. Ganyan. Then, after nyan, gugupit lang tayo ng dalawang strip ng red na art paper. Gaya nito. After nyan, ididikit naman natin siya dito ng pa-cross. Kasi, sa lesson today, ay hindi pumayag ang mga kaibigan ni Daniel na kumain ng pagkain ng hari. Mas pinili lang kumain ng mga prutas at gulay para sa kanila. So, idikit natin siya. Ayan. Ganito lang ang kakalabasan ng ating craft for this Sunday. Hope you enjoy mga bata. Hi kids! Oras na para sa ating closing prayer. So, tulad ng dati, sabay-sabay tayong magdasal. Kami ating itiklop, ulo iyoko, mata ipikit, and let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito at sa lahat ng blessings na pinagkaloob niyo po. Thank you po for always being there to help us and provide for us every day. Thank you po for the food and the energy that you give us every day. Please, Lord, keep us healthy and safe as we bring glory to you every day. This we ask through Christ our Lord. Amen.